Hi guys! Ayun nga. Medyo wala tayong blew up today kasi na-suspended because um, I'm sharing jobs that yung mga VA na pwedeng applyan, yung mga bagong VA, at saka yung mga nag-transition from corporate job to maging VA. So, meron tayong na-share ng mga jobs na ayaw pala ni blew up. So, ayun. So, by the way, welcome back to my virtual talk. So, ayan. Virtual talk tayo. So, ano bang topic natin today? So, ang topic natin today ay what people don't tell you about being a virtual assistant. So, ano nga ba? Ayan. So, actually, mahirap. Mahirap maging VA, no? So, ano yung mga bagay na mga nakikita nyo, kalimitan yung mga sinishare na achievements ng mga ng ibang mga VA. Meron silang kotse, meron silang mga laptops, meron silang bahay na napundar, nakapag-travel sila, at kung ano-ano pa. So, behind the scenes, mahirap maging VA, no? So, paghanap ng trabaho, um, yung maghanap ka ng client, direct client, mag-apply ka ba sa agency o direct client? So, ano ba mas maganda? Siyempre, direct client, no? So, tapos, interview pa. So, ayan, nakakakaba lagi yun. So, yun yung mga bagay na behind the scene na hindi nyo nakikita. Siyempre, of course, papakita mo ba yung naghihirap ka? Di ba? Siyempre, yung achievement mo, hindi naman yung para mang-inggit ka ng tao eh. Ayun yung parang, ah, sana, ano, wala ka pa nito, ma-achieve mo din to. Parang ganun. So, parang inspiration. Kumbaga. Pero, kung nai-stress ka na nakikita mo yung mga ganung bagay, huwag mo panoorin, di ba? So, yun. So, first, mahirap ng trabaho, VA. Kasi marami na gusto maging VA. Nandyan na yung mga VA at yung mga may experience na sa corporate magta-transition sa pagiging VA. So, andyan yung mga yan. So, marami. Kaya medyo mahirap. And then, second ay financial. So, pagdating sa salary hindi stable. Kahit nasa agency ka, pag nawala ang client, hindi ka naman sasaluhin ng agency na sila yung magpapasweldo sa'yo habang wala ka pang client. So, walang ganon. Pag nawala yung client, yun, lagot. Apektado ka. Kasi mawala ka ng work. Wala kang salary. Depende kung yung agency mo mayroong mga halimbawa, sick leave, mga ganon. So, papagamit yun sa'yo. Pero pag naubos mo yun, syempre, nganganan. So, ganon kahirap. So, yun yung mga bagay na akala mo meron ka ng nakapag-course ka, nakapag-training ka. So, iba pa rin yung actual. Pero at least, nagkaroon ka ng idea, natulungan ka ng mga courses, trainings, coaches, na magkaroon ka ng idea kung paano or anong ginagawa ng isang VA, kung ano yung trabaho ng isang VA. Pero yung actual, sa client pa rin magkagaling kung ano yung gagawin mo. So, ganon. So, pagdating sa sweldo, hindi pare-pareho, merong mataas, may mababa. Ngayong week na to, ang taas kasi full load ka sa trabaho. And then, may times naman na yung client mo hindi nasagot. Hindi mo alam kung nang-ghost na ba o wala lang talaga siyang ipagawa. So, may mga ganun. Iba-iba ang client, iba-iba ang attitude, iba-iba ang character. Siyempre, ganun. So, yun guys. Ayun yung mga bagay na hindi nasasabi or hindi nababasa. So, ayun yung mga ganun. So, ayun. So, kaya pag gusto mo maging VA, kailangan may tiyaga ka, consistent ka na gusto mong maging VA. Hindi yung, ay bukas mag-a-apply ako. Mamaya mag-a-apply uli ako. Bukas, ay tinatamad ako.
tsaka na baka hindi para sa akin yun. So, kailangan consistent din yung isip mo kung mag-a-apply kang pagiging VA. Guys, hindi siya madali. So, yun guys. So, if meron kayong tanong, comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated kay Madiskarteng Pinay. Grazie!